Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Anuman ang gampanin at hakbangin, kailangan dito ang tamang pag-usad. Pag-usad na pasulong ng walang pag-alinlangan. Ito ang ARYA, magsasagawa ng mga pagbusisi sa mga kaganapan at sa mga nagdudumilat na katotohanan. ARYA, ito ang titirada sa mga mapagbuong pagbatikos at magsasagawa ng konkretong paalala sa mga abusadong nasa poder ng kapangyarihan. ARYA, nakapaloob ang mga pangunahing isyu at usapin sa larangan ng politika, kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. ARYA, kaakibat pa rin ang mga balita sa showbiz at sa mga tinatawag na pagbati. ARYA, at ngayon, narito na ang pag-ARYA mula sa panulat hanggang dito sa plataforma sa social media. Si Erwin Corpus.
may pagtaas na naman ng kaso ng COVID. Kaya sana maraming mga nurse ang magtrabaho muna dito sa ating bansa para sa ating bayan. Sino? Bakit? Aberya sa ating technical aspect. Wala daw sounds. Meron na ba tayong sounds dyan? Shout out muna. Wala nga daw sound kanina. Tama ba? Kasama nga Edwin Moreno ng reporter ng Police File Strike dyan sa Montalban, Rizal. Tama ba? Wala pa bang sound o meron na? Teka, mukhang nawawala itong ating sistema. Hindi ko makita yung dapat galawan. Yan, natatakpan. Kaya, balik tayo sa at hindi ata narinig yung ayun. Salamat sa pag-monitor ni kasamang Edwin. Meron na raw. Balik tayo doon sa ating ibinabalita kanina na sabi ni Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospital Association of the Philippines, 40% ng mga nurses ang umaalis na sa mga pribadong ospital. Lumilipat na sa mga pampublikong ospital o kaya yung iba ay nag-a-abroad na. Nananawagan siya, lalo na meron ng mga pumasa sa nursing exam na 5,000 ang pumasa. Sana magsipag-apply na sa iba't ibang mga ospital. Dahil kailangan ng mga ospital ang maraming mga personnel, lalo ngayon at tumitindi na naman yung mga variant nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Pero sana mas maganda kung sa pampublikong ospital para sa gayon tunay na paglilingkod sa bayan. Wag sana sumama ang loob sa akin ni Dr. Jose Rene de Grano dahil pag sa mga private hospitals ang unang pinaglilingkuran siyempre yung mga negosyante. Bahala na yung mga nurses kung saan sila magsisipag-apply para sa kanilang mga pagtatrabaho. Ang PAW umapila sa Court of Appeals, huwag munang i-deport ang PhilAm na si Prescott. Umaapila ang Public Attorney's Office sa Court of Appeals upang bawiin ang desisyon na nag-aatas na malipat sa kustodya ng Department of Justice at Bureau of Immigration sa lalong madaling panahon ang isang Filipino citizen na may kinakaharap na kasong deportasyon. Sa ginanap na press briefing, sinabi ni PAW Chief Attorney Persida Acosta na naghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals ang akusadong si Walter Manuel Fernandez
Prescott na naglalayong mapalaya sa pagkakapiit. Sa ginawang motion, inilahad ng Public Attorney's Office na nagtataglay ng iba't ibang sakit ang 71 anyos na si Prescott, gaya ng sakit sa puso, vertigo, at iba pa na lupang mapanganib sa pagbibiyahe, lalo na ang pagsakay sa eroplano. Nanindigan din si Prescott na siya ay isang Pilipino citizen at lahat ng kanyang dokumentong inihain sa korte ay balido kung kaya't hindi siya dapat patalsikin sa Pilipinas. Batay sa mga opisyal na dokumento na isinumiti sa korte, ipinanganak si Prescott noong April 10, 1950 sa Pilipinas at ang kanyang ina ay isang Pilipina na si Hilda Fernandez, habang ang kanyang ama naman ay isang American citizen na si Walter Dewey Prescott. Aminado si Prescott na nagtrabaho siya noon sa World Bank sa Washington, D.C. Magmula ng 1983 hanggang 2010 at siya ay naging American citizen, nakapag-asawa ng American citizen na si Maria Lourdes Prescott. Ipinahayag din ni Prescott na bumalik siya sa Pilipinas dahil sa karaniwang pangarap ng mga Pilipino sa ibang bansa na sa kanilang pagtanda ay sa Pilipinas din manirahan, lalo na at lahat ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay nasa Pilipinas at hinihiling niya na muli niyang ma-acquire ang kanyang Filipino citizenship. Mga kaarya, eto kasing si Prescott, meron ng hatol sa kanya na eto nga July 28 ma-deport na siya, mapabalik na siya sa Amerika kasi nga yung kanyang naging asawa nagkaroon siya ng demandahan, pinalabas na peke ang kanyang pagiging Filipino citizen at sa panahon ni Senator Laila De Lima noong siya pa ang DOJ binawi yung Philippine passport itong Prescott. Sana naman makita lahat yung mga validong dokumento. Biro mo sa sarili mong bansa, dito ka ipinanganak, tapos itatakwil ka ng mga opisyales. Abay, napakasakit para sa isang tunay na dugong Pilipino. Ah, 700 pamilya inilikas ng Quezon City government. May kabuang 745 pamilya mula sa 11 barangay ng Quezon City ang inilikas ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon ng hapon mula sa mga lugar na nilulubog ng baha dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Ang mga lugar na minomonitor ay ang mga barangay ng Apolonio Samson, Bagong Silangan, Tatalon, Doña Imelda, Rojas, Batasan Hills, Masambong, Santa Monica, Cristong Hari, Damayang Lagi at ang barangay Holy Spirit. Ang City Social Service
Services Development ay laging nasa mga evacuation center para sa pagtiyak na maibigay ang pangangailangan ng mga evacuees, kabilang na rito ang pagdudulot ng mga pagkain. Ingat-ingat sa ating mga kababayang nasa mga bahaing lugar. Department of Agrarian Reform, Mindanao, kinalampag ni Secretary Castriciones. Kinalampag ni Department of Agrarian Reform Secretary John Castriciones ang lahat ng kanyang Mindanao Regional Directors at Provincial Agrarian Reform Program Officers para agarang resolbahin ang mga nakabinbing pang mga kaso sa kanilang mga lugar upang mas marami pang mapagsilbihang mga agrarian reform beneficiaries sa buong bansa. Ang direktiba ay binigay ni Castriciones sa katatapos lang na 3 araw na DAR Mid-Year Assessment at Management Review para sa Batch 3 Mindanao Group, kung saan kanilang sinuri ang mga ginawa ng ahensya sa unang semestre ng taon at nagplano ng mga target para sa ikalawang semestre. Nagbigay ng direktiba si Castriciones para sa programa ng Land Tenure Security Program, Agrarian Justice Program, at Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program sa pamamagitan ng mga naaprobang target at paggamit ng pondo. Maganda itong ginagawa ni Castriciones para yung ating mga magsasaka matagal ng kinakayo ang kanilang kamay at mga talampakan sa pagsasaka, maging pag-aari na nila yung lupang kanilang binubungkal. 55 magsasaka sa lalawigan ng Isabela tumanggap ng lupa mula sa DAR para mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasakang walang lupain. Nagkaloob ang Department of Agrarian Reform sa lalawigan ng Isabela ng 46 hektarya ng government-owned lands sa 55 farmer beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Eunomio Jr. Israel, ang ahensya ay namigay ng may kabuang 67 Certificates of Land Ownership Award mula sa sakop na lupain ng Bureau of Soil and Water Management sa Santa Maria, Cauayan City. Magaling. Ang DAR ang natukoy na pangunayan ng ahensya na magbibigay ng pangkalahatang direksyon at koordinasyon sa pagpapatupad ng executive order. Ayon kay Israel, dahil sa mga ipinamagay na lupain, ang mga agrarian reform beneficiaries na tumanggap ng lupa ay hindi na kailangang magbayad ng amortisasyon. Ang ganda nito. Idinagdag pa ni Israel ng aktibidad na naganap ay naayon sa direktiba ni DAR Secretary Brother John Castriciones
na pabilisin ang pamamahagi ng lupang agrikultural sa pamumuno ni Cagayan Regional Director Samuel Solomero. Dumalo rin sa distribution ceremony sina City Mayor Bernard Faustino D, Vice Mayor Leoncio A, Daliin Jr., mga kasapi ng Sangguniang Panlunsod, DAR personnel, mga barangay opisyal ng Santa Maria at mga agrarian reform beneficiaries. Hehe. Tuloy tayo. Dalawang big time pusher nadali ng Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi na nakapalagpa ang dalawang big time tulak ng Shabu nang mapaglalangan ang mga ito sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang lugar sa Cavite. Kinilala ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang mga nadakip na sina Michelle Castro, 29 anyos, may asawa, walang trabaho, na residente ng Block 14, Lot 24, Phase 1, Avida Settings, Barangay Molino, Bacoor City, Cavite, at kasama nito sa bahay na isang menor de edad na nasa 16 taong gulang. Base sa ulat, pasado alas 10 ng umaga kahapon nang isagawa ang drug operation mismo doon sa bahay ng mga suspect. Isang PDEA agent ang bumili ng shabu at nang magkaabutan ay dito na sila pinusasan. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 20 kilo ng shabu na may halagang 136 million, 2 unit ng Samsung basic phone na gamit sa pakipagtransaksyon sa mga parokyano at ang buy-bust money. Dapat ang kasunod na maaresto na nito, General Wilkins Villanueva, yung pinagkukuhanan ng shabu nitong mga naaresto at hindi yung mas malilit pa sa kanila ang lagi na lamang nahuhuli tulad sa karamihan sa mga pulis na halos mga pipitsuging, mga pusher ang kanilang naaresto at wala man lamang ipinipresentang naaresto mga big time pusher. Pero sana malalaking mga isda naman ang mabitag nyo, mga operatiba. Di ba? Ito ang isang matindi. Mahirap pagka masyadong siloso. Live-in partner, ginilitan. Ayun. Patay sa saksak at ginilitan pa ang isang ginang ng kanyang live-in partner dahil sa sobrang selos sa San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa ulat na tinanggap ni Lieutenant Michael Legaspi, officer in charge ng San Mateo PNP, kinilala ang biktima na si Christine Bello Diogracias, 31 anyos, na residente ng 44 Gravel Street, Barangay Ginayang ng nabanggit na bayan. Samantala,
Pinaghanip naman ng mga autoridad ang tumakas na suspect ni si Michael Sam Baybay. Nasa hustong gulang, live-in partner ng biktima. Nabatid na dakong alas 8:15 ng gabi nang matagpuan ng ilang tambay ang biktima sa gilid ng kalsada sa Marang Road, Barangay Mali. Sa isinagawang investigasyon ni Patrolman Mike Laser Libunaw, nagtamo ng mga saksak sa katawan at laslas ang leeg ng biktima na sanhi ng biglaan nitong kamatayan. Base sa ulat ng barangay opisyal, nagtalo umano ang suspect at biktima dahil sa matinding selos at inakusahan ng biktima na may kinalulukuhang lalaki sa kanilang lugar. Sa tindi na kanapagtatalo, bumunot umano ang suspect ng kutsilyo at ilang ulit na pinagsasaksak ang biktima, kasunod na ginilitan pa niya ito sa lalamunan. Ay! Aha! Ang hirap niya. Kinakailangan yung mga siloso, huwag na kayong makipagrelasyon pa para hindi kayo mandamay ng ibang tao. Oh, di ba? Ha? Ay, nako. Buhay nga naman. Meron tayong itatampok ngayon na ah, ah, maganda para sa dinadanas natin pandemya ngayon. Kung inuubo ka, ibig ba sabihin may COVID ka na ba? Noong nagpapasimula pa lamang pandemya ng COVID-19, ay natatandaan ko yung babala ng mga medical experts na isa lamang sa mga sintomas ang mataglay mo tulad ng ubo o sipon ay nagtataglay ka na ng virus at kailangan magpakonsulta na sa paggamutan. Kaya naman, ang ilang medical experts ay nilinaw ang mga agam-agam tungkol sa ubo at COVID-19 sa ginanap na kwentong viral news webinar na ayon sa kanila ay mapanganib ang mga maling impormasyon sa gitna ngayon ng COVID-19 pandemic. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pangkaraniwang ubo sa ubo na sanhi ng SARS-CoV-2 virus? Nakakagaling ba ng COVID-19 ang tuob o suob? Makakatulong ba ang over-the-counter drugs? Ilan lamang yan sa mga sinagot na tanong sa kwentong viral news webinar na ginanap ng Solmux Advanced kamakailan. Tatlong medical experts at sumagot sa mga pangkaraniwang tanong sa COVID-19 at ubo. Ano nga ba ang sanhi ng mga ubo? Ang pag-ubo ay natural na paraan ng katawan para ilabas ang mga elemento tulad ng usok, alikabok, at ibang nakakairita sa ating dinadaluyan ng hangin sa lalamunan at baga. Ang acute infectious na ubo ay sanhi ng bakterya at viral infection na karaniwang kasabay sa lagnat, nananakit ng katawan at ibang sintomas ng infeksyon. Ayon nga kay Dr. Earl Sempillo na isang biochemist at pulmonologist, ang ubo ay senyales na may underlying o problema o meron tayong ibang sakit sa loob ng ating katawan.
kabaliktaran daw ng mga maling impormasyon, walang iisang indikasyon ng isang ubo ay sanhi ng COVID-19 o hindi. Mahirap sabihin na yung ubo is due to COVID-19. Ang important raw, kapag nagkaubo ka, magkaroon ka ng protection para maprotektahan naman ang iba mong mga nakakasalamuha. O mag-isolate na muna kayo. Kahit ang doktor hindi raw masasabi kung COVID-19 yan unless magpakonsulta sa paggamutan ayon naman kay Dr. Joseph Adrian Buensalido na isang infectious diseases specialist. Ang mga kaso ng COVID-19 ay maaaring mild, moderate, severe, o critical depende sa tindi ng sintomas. Inihalin tulad ni Dr. Buensalido ang mild COVID-19 sa pangkaraniwang sipon o trangkaso na maaaring gamutin sa bahay sa pamamagitan ng tamang pahinga at pag-inom ng maraming tubig. Pero kailangan ang tamang isolation na may sakit para maiwasang mahawa ng virus ang ibang kasama sa bahay. Sabi nga niya, may isang pag-aral kung saan nakita na ang carbocysteine ay nakakapigil sa pagdami ng rhinovirus o common cold sa human airway cells at binabawasan ang inflammatory chemicals. Pinaluluwag ng mga mucolytic tulad ng carbocysteine ang paghinga sa pamamagitan ng pagpapalabnaw ng malagkit na plema para mas madaling iubo. Ibig sabihin, meron din siyang konting anti-inflammatory effect at nakakatulong din siyang mag-suppress ng virus, hindi lang naman sa common cold, meron din sa influenza. Ayun. Ambay. Pati ako, naubo. Siguro, may bacteria tong karap ko. Tuloy natin. Ibig sabihin, meron din siyang konting anti-inflammatory effect at nakakatulong din siyang mag-suppress ng virus, hindi lang sa common cold, meron din sa influenza, ayon sa pagpupunto naman ni Dr. Gwen Agra na isang internist at pulmonologist. Sa isang lokal na pag-aaral na ginawa ni Dr. Agra at ng kanyang grupo sa mga pasyenteng may non-bacterial na ubo, nakita sa kombinasyon ng carbocysteine at zinc bilang gamot ay nababawasan ang tindi ng ubo ng virus sa loob ng 3 araw at tuluyang gumaling sa loob ng 5 araw kung ikukumpara sa 10 hanggang 11 araw na paggaling o pagku-quarantine. Yan. Sabi nga ni Dr. Buensalido, nababawasan niya ng mga 2 hanggang 3 araw yung illness at yun namang zinc, magaling siya sa viruses kasi ang number 1 cause ng karaniwan sipon ay rhinovirus at ang number 2 even before the pandemic ay coronavirus. Ang mucolytic at anti-inflammatory properties ng carbocysteine kasabay ng zinc para sa immunity ay malakas na kombinasyon laban sa ubo na sanhi ng virus. Kaya mga kaarya, huwag tayo mataranta, huwag po kayo mataranta at mangarag sakali magkaroon kayo ng dry cough. Kailangan lang mag-water therapy muna kayo. Magkakain ng prutas tulad ng orange o uminom ng fruit juice tulad ng pineapple juice para matanggal yung mga plema
sa inyong mga baga. O, di ba? Mas makakatipid kayo ng malaki niyan kumpara sa pa-check up ka agad sa hospital. Bago kayo magpa-check up, kinakailangan muna kayo magpa-swab test. Magkano ang pa-swab test? Aba, meron dyan 5,000, 3,000, o kaya 7,000. Ay, patay ka kaagad. Hey, dito tayo ngayon sa greetings, mga karya. Isa sa sumusubaybay ng ating programa. Yung isang mahusay na PR lady na si Madam Louis Sebastian na siyang Managing Director ng Page One Media BB Communication. Aba, maligayang pagmomonitor, Madam Louis. Shout out tayo. Nakamonitor din pala yung isang communicator natin, si kasamang Romy Tuason. Aba, salamat. At ako'y iyong sinusubaybay ngayon, kasamang Romy. Happy 42nd birthday ngayon kay National Press Club Director Benedict Abaygar Jr. ngayong linggong to, July 25. Abay, ka-birthday pala niya to yung aking kamag-anak na si Dr. Danny Corpus. Nagdaraos din ngayon ng kanyang kaarawan. Happy birthday sa inyong dalawa. Etong si Benedict Abaygar, news correspondent ng Diaryong Pilipino Mirror, bukod sa pagiging director ng National Press Club. Batiin na rin natin yung mga bumubuo ng Pamamarisan Rizal Press Corps. Tulad nitong suot ko. Ayan yan yung ng Pamamarisan Press Corps. Sa liderato ni Neil Alcover na reporter ng Tribune. Kaya sana dumami pa kayong mga maging mag-monitor sa ating area sa broad streamcast communicator. Aba, 1 minuto na lang pala. Matatapos na itong ating programa, kaya hindi ko nang pahabain pa. Ako'y na magpapaalam na uli, mga kaarya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggat sa muli, mga kaarya.